Kung magulang ka, gets mo kung gaano kabilis ang takbo ng digital life ngayon. At kung gaano kahirap makipagsabayan sa dami ng text, DM, disappearing message, at pati location sharing. Parang lagi kang nahuhuli sa balita. Diyan na pumapasok ang mga app tulad ng mSpy. Isa ito sa pinakakilalang parental monitoring tools ngayon. Pero ito ba talaga ang klase ng tulong na kailangan mo? Does it just go too far? Sa video natin ngayon, iisa-isahin ko kung ano talaga ang ginagawa ng mSpy. Saan ito pwedeng makatulong? And where it might cross the line depending on your parenting style. Pag-usapan din natin ang tungkol sa ilang balance na alternative kung hindi ka into full surveillance. Una sa lahat, ano ba ang mSpy? Ang mSpy ay isang monitoring app na ginawa para sa mga magulang na gustong magkaroon ng mas malinaw na idea sa mga ginagawa ng anak nila online. Tina-track nito lahat mula sa text at call logs hanggang sa GPS location, social media chats, at pati mga keystrokes. It runs quietly in the background lalo na sa Android at binibigyan ka ng real-time na access sa phone activity ng anak mo. Hindi lang ito para sa mga toddler o maliliit na bata. Without constantly checking the phone or breaking trust, have you ever had that gut feeling something isn't right? Baka nag-iba yung ugali ng anak o kaya may ka-text siya na bago at nag-aalala ka sa mga panganib online. Binibigyan ka ng mSpy ng behind the scenes na visibility. For some families, nakaka-relax yun. Sa iba naman, parang sobra na. Ayos lang yan. Yan nga ang pag-uusapan natin. Kaya tara alamin natin kung ano ang ina-offer ng mSpy. Ikaw nang bahala magdesisyon kung okay ba to sa parenting mo o sobra-sobra na. Number 1 ay yung text at call logs. Makikita mo kung sino ang ka-text ng anak mo, anong sinasabi nila at sino ang tinatawagan nila. Makikita mo rin yung timestamps, tagal ng tawag at mga save contact names. Halimbawa, kung bigla nag-text yung teen mo ng late sa gabi sa isang contact na hindi mo kilala, makakatulong ito para maagapan mo at malaman kung kakilala niya sa school o may mga nagpapanggap lang na kaibigan. Number 2 ay social media monitoring. This covers WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger, Instagram at iba pa. Pwede mong basahin yung mga private messages at makita yung mga shared media. Lalo na sa Android kung saan lumalabas pati yung mga deleted na messages. Halimbawa, kung nakikipag-chat ang anak mo sa isang tao sa Snapchat tapos binura niya yung message, nakukuha pa rin ng tool na to yung chat para masiguro mo na hindi sila nape-pressure o nabubuli. Number 3, any GPS tracking and geofencing. Pwede mo i-track ng real-time yung location nila at mag-set ng geofences tulad ng bahay, school, o bahay ng mga best friends nila tapos makakatanggap ka ng alerts kapag pumasok o umalis sila sa lugar na yan. Halimbawa, nakatanggap ka ng notification kapag umalis yung anak mo sa school sa oras na hindi dapat. O kapag nakarating na siya ng safe sa bahay pagkatapos ng evening sports practice. Number 4, screen recording at key logging. Kaya ng mSpy kumuha ng screenshots at i-record yung tina-type na mga keystrokes kahit sa mga app na hindi fully supported. Halimbawa, kung magdo-download yung anak mo ng bagong messaging app na hindi mo pa naririnig, makikita mo pa rin yung mga tina-type tulad kung may nagre-request ng personal na info o nagpapadala ng mga hindi tamang message. Number 5, sa app at website blocking. Pwede mong i-block yung mga apps at websites that are distracting or inappropriate. Halimbawa, kung laging late gising yung anak mo, nagsascroll sa TikTok, pwede mo itong i-block tuwing school nights tapos i-block sa weekends o i-block site na may adult content na ayaw mong makita nila. Number 6 ay stealth mode. The app runs silently in the background at walang nakikitang icon. Hindi ito nakikita sa Android at medyo limited naman sa iOS maliban kung jailbroken ang device. Halimbawa, hindi mararamdaman ng anak mo, monitor siya buong oras. Pero may peace of mind ka kung may nararamdaman ka kakaiba at gusto mong discreet na i-check. Number 7 ay contact at media access. Pwede mo tignan yung mga saved contacts, photos, and videos para makita kung may red flags. For example, kung mapapansin mong dumami bigla yung mga selfies na parang hindi tama o mga save image na mula sa taong hindi mo kilala, binibigyan ka nito ng pagkakataon na makipag-usap ng hindi nagugulat. Number 8 ay email at calendar tracking. Makikita mo yung mga emails at nakaschedule na calendar events. Halimbawa, may meeting o lakad yung anak mo na hindi niya sinasabi sa'yo. Nakakatulong to para updated ka lalo na sa mga school events o kahina-hinalang email invites. Kaya habang maganda ang mSpy para sa monitoring at insights, hindi to full parental control solution. Ito yung ilang bagay na medyo kulang pa siya. Isa na dito ay walang screen time controls. Isa ito sa mga pinakamalaking kulang sa mSpy. Kung gusto mo ng tool para tulungan ng anak mo mag-develop ng healthy digital habits tulad ng pag-limit ng gamit ng phone sa gabi, hindi ito kayang bigay ng mSpy. Kailangan mo pa ng ibang app para doon. Sunod, may mga limitasyon sa iOS. Para ma-unlock lahat ng features sa iPhone, kailangan mo itong i-jailbreak. Pero pwedeng mawala ang warranty at hindi recommended sa karamihan ng families. Kahit gawin mo yan, may mga features pa rin na pwedeng hindi gumana ng maayos. Ay medyo komplikado ang setup. Kailangan mo ng physical access sa device para ma-install ang mSpy at maraming steps and process. Madali ito sa Android pero hindi pa rin ideal para sa mga hindi masyadong tech-savvy. And then walang category-based filtering. Wala itong automatic na paraan para i-block agad ang buong category ng content tulad ng adult sites o gambling apps. Kailangan mo pa itong i-enter isa-isa na pwedeng trabaho at medyo mantagal. Sunod ay limitado ang remote control features. Kaya hindi tulad ng ibang competitors, hindi ka pwede mag-pause ng internet, i-lock ang device o mag-setup ng usage limit gamit ang mSpy. Ngayon na napag-usapan natin ang performance at madaling paggamit nito.
ito kapag na-install na tumatakbo ang M-Spy sa background at regular nagsisend ng apps sa online dashboard mo, malinis ang interface at pagkakaayos ng lahat. Text, calls, location, apps at iba pa. Sa araw-araw na gamit, maaasahan ng performance mabilis ang update ng location, data, madalas ang sync ng social media at messages. At minimal lang ang epekto sa battery lalo na sa mga bagong phones. Kapag nag-setup ka ng geofence alert o notifications para sa contact, agad kang makakatanggap ng emails o dashboard pics. That's a good way to start updated without obsessively checking every message. Sige, tignan naman natin yung iba't ibang plans at prices. So, meron si M-Spy ilang options. Pwedeng 1 month, 3 months, o kaya whole year na 12 months. Yung 1 month plan, nasa $48.99 per month. Yung 3 month plan, $27.99 per month. Tapos yung 12 month plan, it's $11.66 kada buwan. Sa premium subscription, pwede mong i-monitor yung mga online activities tulad ng text, messages, chat history, website history, calendar activities, mga naka-install na apps, photos at videos, GPS at iba pa. Dito makikita mo yung dashboard. Makikita mo yung location, top visited websites, top calling contacts, at top messaging contacts. Pwede ka rin mag-block ng apps, websites, at Wi-Fi. Ito yung keylogger. Dito makikita mo kung may na-delete ng something. Meron din tayong keyword tracker. Sa calls, makikita mo lahat ng tawag nila at gaano katagal. Makikita mo rin lahat ng contacts nila, browser history, kasama yung oras, bookmark, mga naka-install na apps at events kasi hindi siya connected sa calendar. Ito naman yung screen recorder. Lahat ng text messages nila, emails, sobrang straightforward at madaling gamitin. At makikita mo lahat dito mismo. Oo, makikita mo lahat. Photos, videos, GPS location at geofencing. Kaya nasabi ko, kailangan mo munang i-plug yung phone nila sa computer pero kung nakakonect na, may access ka na sa lahat ng to. So, tara pag-usapan natin yung pros at cons. Unahin natin yung pros. M-Spy gives you deep visibility into your child's phone. Mga text, calls, social media, GPS at iba pa. Madaling gamitin yung dashboard tulad ng mga nabanggit ko at tumatakbo siya in stealth mode. Kung nag-handle ka ng sitwasyon tulad ng cyberbullying, unsafe na usapan, o iba pang panganib, sobrang helpful talaga ng ganitong klaseng insight. Yung alert system, screenshot tools at keylogger, ginagawa siyang isa sa pinakamakapangyarihang options na meron tayo ngayon. Now, some of the cons. Hindi talaga siya ginawa para tulungan na anak mo na magkaroon ng better digital habits. Parang safety net lang siya behind the scenes. Wala siyang screen time limits, kahit na pwede kang mag-block ng apps. Medyo limited yung iOS features kung wala kang jailbreak at wala rin siyang flexible content filtering or remote device control. Medyo matagal din ang setup nito. Gaya ng sabi ko, kailangan mo pang i-plug yung phone at tumatagal na 30 45 minutes para makuha mo lahat ng data. Kaya hindi siya super bilis. Tapos, medyo mataas din yung monthly cost para sa mga family na gusto ng mas balance at hindi gaanong intense na monitoring. Kung hindi swak sa yung M-Spy, ito naman yung dalawang solid na alternatives. Una, yung Bark. Ang app na to nagsascan ng activity ng anak mo para sa mga red flags tulad ng cyberbullying o mga risky na messages. Tapos, mag-a-alert sa'yo kapag may problema. Hindi niya binibigyan ng full access pero nakafocus siya sa pagprotekta ng mental emotional health ng anak mo. May screen time tools din ng Bark at madali lang siya i-install. Sunod naman ang Custodio. Isang traditional na all-in-one parental control. Pwede kang mag-manage ng screen time, mag-block ng apps at content categories, i-monitor yung usage at makikita mo yung location history. Hindi siya kasing intense ng M-Spy pero mas okay na para sa overall wellness at araw-araw na parenting. So, dapat mo bang pilitin ng M-Spy? Ito ang bottom line. Kung nasa sitwasyon ka na kailangan mo ng full visibility, baka nahihirapan yung anak mo o may mga pagbabago sa behavior na nagpapakaba sa'yo, talagang makakatulong yung M-Spy para makita mo yung kailangan at para matulungan at masuportahan sila. Pero kung ang goal mo ay gabayan ng digital habits ng anak mo sa mas balanced na paraan, gamit ang time limits, open communication, at malinaw na boundaries, baka hindi swak ang M-Spy. It's built for oversight, not collaboration. Pinaka-helpful to for parents of teens who are dealing with higher risk situations and feel comfortable with a more technical setup. Pero kung gusto mong silipin muna, meron silang demo site na pwede mong i-check. I-click mo lang yung link sa description sa baba. At dyan na nagtatapos ang video na to. Ang channel na to ay dedicated sa pagtulong sa'yo pumili ng best tech tools para maprotektahan ng privacy at magkaroon ng peace of mind. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments sa questions sa baba. We'd love to hear your thoughts. Thank you so much for watching at kita-kits sa susunod.